this is special education or inclusive education. Intro to special education. Okay, so what is special education? So it is a specialized instructional service that is designed to meet the unique needs of students with disabilities, enabling them to access and make progress in the general education curriculum. So take note, in the general education curriculum. This is according to IDEA, so sa Part B regulations ng US Department of Education. Kaya sumunod na rin yung ibang countries na i-emphasize ang special education. So kailangan kasi ng provision of individualized support, individualized accommodations, and modifications to help students with disabilities. If you are familiar, especially dito sa UAE, we call our students student with determination. Okay, yung SEND na sinasabi. Okay, what else? It refers to the education of students with disabilities. Okay, in a way that it addresses their individual needs. Kaya nga, di ba, dati, meron tayong mga special schools for gifted students, for special students, for talented students. But now, pwede na rin silang include sa mga mainstream school. Okay? Sa mainstream school to support their learning and development and promotes their inclusion in educational settings. Dapat ma-include daw sila sa educational settings. So ano ang gagawin? Siyempre, it is with the use, kagaya ng sabi ng US kanina, with the use of specialized instructional strategies. Kaya nagma-masters ang mga teachers in SPED kasi they have special instructional technology, strategy, yung mga assistive technology. Itong mga collaborative approach nila na kailangang i-share sa family, sa teachers din. Kasi alam niyo ang dilemma ng mga teachers din dito. I am referring to tayo, yung mga international teachers. Okay? Some generalist teachers, when I say general teachers, yung licensed teacher siya to teach in the elementary or high school. So pag binibigyan sila ng klase, yung assigned task mo, yung klase mo, estudyante mo, advisory class mo, and it so happen na meron palang mga special may mga SPED students doon. So hindi niya alam kung paano i-deal, anong instructional strategy ang gagawin niya. Okay? Kaya sa curriculum natin sa Philippines ngayon, ini-include na rin ang special education. Kasi nga dahil sa situations na ganyan. So pero kailangan mo pa ding i-master talaga yung instructional strategies, yung mga assistive technologies na kakailanganin mo kasi hindi naman basta-basta estudyante yan. Kung meron ka, di ba? You will experience that if you will teach in the UAE, especially in the primary. Okay? Not only in primary, sa elementary, sa high school, even in high school, meron din yung may mga special children, special education students. Okay? Kaya sa LET exam, syempre, ang tatanungin lang naman doon yung mga instructional materials, anong strategy ang gagawin mo pag meron kang ganito, anong mga what else, method, approach, how do you approach them pag mga ganitong klase ng students. Okay? And so with the National Association of Special Education Teachers, sabi nila, SPED is a field of education that focuses on providing specialized services. So, laging special. Okay? So, when you say specialized services, this is
beyond what is the nature of our we call this profession. Okay? So, specialized support, interventions. Nauso ang word na interventions to students with exceptional learning needs. Siyempre, lahat ng estudyante natin nangangailangan ng learning needs. But for special education, they need exceptional, okay, specialized services natin as teachers. Okay? So, it involves identifying and addressing the unique educational requirements of students with disabilities, with developmental delays, and other challenges. With the goal, of course, of, syempre, we need to maximize their potentials. We need to maximize their skills, to hone their talents na meron sila. Kasi syempre, meron din naman sila niyan. Okay? And to be able to facilitate their participation in the teaching and learning process. Okay? Kaya nauso yung inclusivity, inclusive education. Okay? So, that is the concept of special education. We call it SPED. Okay? Now, let us differentiate special children versus gifted or talented children. Kasi syempre, kung hindi tayo well-versed about special education, ang common notion lang natin about SPED is yung may mga may mga disabilities, yung may mga delays, yung may mga what they call this, yung mga kapansanan lang alam nating special children. Or our clients for special education. So let's have first special children. Pag special children, these are the students with disabilities and exceptional learning needs. So take note, sila yung may disabilities na nangangailangan ng ating specialized educational services and support. So sino-sino yung mga special children? Because yung mga merong specific learning disabilities. Okay? Yung mahirap gumawa ng study habits, mahirap sa, let's say, nahihirapan sa pag-aaral. Okay? May mga intellectual disabilities. Yung mga autism spectrum disorders, or we call it ASD. Okay? Yung mga autistic. Yung mga ADHD. Yung mga attention deficit and hyperactivity disorder. Okay? Yung mga hyperactive students. And meron din tayong mga students with physical disabilities. Kasama sila sa special children. Okay? And so with other students na may mga health impairments. Okay? Health impairments. So anything that affect the ability of the learners to learn and participate in a typical classroom setting or yung talagang normal classroom setting, we call them special children. Okay? So, in that case, syempre, nangangailangan sila ng programs, services ng school that are designed to address their needs. Okay? Not only their needs, their individual needs. So, kailangan sa school, syempre, ma-provide natin yung necessary accommodation, okay, necessary intervention sa lahat ng mga batang ito. Kasi, ang hirap din talaga kung yung isang klase mo mix yung, how do we call it, yung mga students with determination as well as yung mga regular students. Okay? So, kaya nga, di ba, ini-emphasize lagi ang differentiated instruction, individualized instruction, personalized instruction. Okay? Example ng mga special children ay yung may mga, aside from yung mga may autism, may mga ADHD, syempre yung mga may dyslexia. Okay?
yung dyslexic na bata, yung nangangailangan ng specialized reading instruction. Okay? What else? Ito yung autism na sinabi natin, kailangan niya ng structured learning environments. Okay? Kailangan nila ng, and so with yung mga may physical disability, may mga health impairments, they need assistive technology. Okay? Kailangan din nila ng mga modifications para sa physical access nila should they have physical disabilities. So yan yung sinasabi natin na special children. Now, for special children, gifted naman or talented children, sila naman yung mga estudyante mo who demonstrate exceptional abilities. Kanina, disabilities, eto, exceptional abilities naman. They have exceptional talents. They have potential in one or more areas. So, these are the students who typically exhibit, okay? Typically, these are the students who typically exhibit high intellectual, okay, creative, or artistic abilities that surpass their peers. Kaya tinawag silang gifted or talented children. So, they may excel in academic subjects. What else? Demonstrate advanced problem-solving skills. May mga ganyan. Like, grade 1 yung bata, pero nakakasolve na siya ng mga trigonometric or geometric functions. Okay? We call them gifted or talented children. Okay? Exceptional creativity and possesses outstanding talents in areas such as music, art, or sports. Naalala niyo yung mga advertisement noon, like yung, ewan ko kung naabutan niyo, ako naabutan ko yung Promil, mga Promil kids, sila Shaira Luna, diba? Batang-bata pa siya nun, mga ilang years lang siya, 5 years old. Ang galing-galing na niyang i-discuss about sa science, solar system, mga physics components, and so on. So, pag mga ganun ba, si Shaira Luna pala, graduate, natapos na siya ng college. Ng anong age? Siguro parang 15 or 14 years old, parang ganun natapos siya. Kasi nga, ang sobrang advanced yung kanyang skills, problem-solving skills. Pero ngayon, ano ang interest niya? Kumbaga, tawag nung nagsawa siya sa katalinuhan siguro niya. Hindi ko naman sinasabing ano, pero ang path niya ngayon is nasa performing arts. Nag-handle ng mga celebrity in terms of photography. Nahuhumaling siya sa photography. Sabi niya sa isang interview, yun daw talaga ang kanyang interest. Diba? So, nagkaroon ng change. Although siguro nandun pa rin naman yung yung expertise niya, yung kanyang yung excellence in numbers or problem-solving skills. Pero syempre, na-enjoy na kasi niya yan nung bata pa siya. Imagine, 10 years old, 11, 12, 13, nagka-college na siya. Okay? So, yan yung category naman ng gifted or talented children. Okay? Like for example, kung halimbawa siya, may exceptional mathematical abilities. So, ibig sabihin, pag exceptional, he or she is performing maths, at a higher level. Okay? Grade level in mathematics. Marami na akong namit na ganyang estudyante in my throughout my teaching life. Meron pa nga yung grade 1, ang galing-galing niyang mag-solve ng mathematics talaga. Even yung mga formulas in high school na memorize niya. Okay? So, it's really a gift. So, pag ganun, ano ang gagawin? Siyempre, hindi mo kailangang ihalo siya sa mga ka-age niya. Kung let's say,
grade 2 siya or grade 3 at meron siyang ganung kagaling na level, kailangan mo siyang i-advance, i-individualize mo yung instruction. Dapat kasi yung mga ganun, meron din silang special school para ano yung nila talaga, yung level nila. Kasi kung ihalo mo siya sa kanyang mga age bracket, maboboring siya. Okay? Maboboring yung bata. Kasi alam na niya kumbaga sisiw na lang sa kanya yun. Even kahit mapunta siya ng grade 5, grade 6, grade 7, sisiw na sa kanya yun kasi alam na niya. Diba? What else? Yung mga students who are displaying remarkable artistic skills. At yung mga ganun. Yung mga exceptional musical talent. Okay? Na tingnan mo, ang bata-bata pero pag nag-perform, parang professional level. Okay? So, pag ganun, it is a must para tawag doon, ma-address yung needs talaga ng bata. Hindi na niya kailangan maihalo sa kanyang mga kaklase kasi hindi yun yung kailangan niya, hindi yun yung need ng bata. So, kailangan niya ng specialized learning instruction. Okay? So, anyhow, kahit both special children and gifted or talented children, they have unique learning needs that require specialized educational approaches. Ito yung tinuturo sa special education. Okay? So, pag tatanungin nyo, sir, ba't sinasama ang gifted or talented children kung ang SPED naman ang focus ay meeting the individual needs of special children? Okay? Sa gifted naman, meron din naman tayong gifted education. Ang goal naman nun is to provide appropriate challenges. Challenges naman yun para ma-challenge yung mga talents and skills nila. Okay? What else? We call it enrichment opportunities. Okay? For gifted or talented children. Okay? So, yun yung pagkakaiba ng special children and gifted or talented children. Kasi minsan nai-inter yan. Halimbawa, pag sinabi kasing let's say, ang galing kumanta ng bata, parang performance level, 5 years old, 7 years old pa lang siya. Wow, sabihin mo, he has a special, talent, kaya special child siya. Okay? Mali yung word. Okay? Dapat gifted child siya or talented. Mas maganda kasi pakinggan kung talented. Okay? Gifted. Siyempre, iba rin kasi yung special children. Okay? Sa special children, sila yung sa special education that focuses on the individual needs of special children. Okay? Now, what are the different individual differences and learner characteristics in terms of special education? Okay, so first, we have the first category, which is intellectual abilities. Okay, so when we say intellectual abilities, or disabilities rather, it refers to significant limitations in intellectual functioning and adaptive behavior. Okay? Halimbawa, hirap yung bata sa problem solving, sa reasoning skills, communication, and social skills. Kasi minsan, kahit pukpukin mo yung bata, kung hanggang doon lang talaga yung kaya niya, yung level niya, hindi mo talaga siya mapipilit. Okay? So, it's either hanggang doon lang yung kaya niya or related yun sa kanyang intellectual disability. Meron siyang limits, kumbaga, limitations in his or her intellectual functioning. Okay? So, halimbawa, anong mga example sa classroom kung meron kang na-meet na ganyang estudyante?
let's say, ano ang gagawin mo, anong strategy, kung may mga estudyante ka talaga na makikita mo na very limited ang kanilang intellectual functioning. So, ang tanging solution lang naman dyan is to give modified instruction. Modify mo yung instruction. Huwag mo siyang bigyan ng exam na kapareho ng lahat. Okay? Bigyan mo siya ng mas madali, yung according sa level lang niya. Okay? Kasi yun naman yung purpose. Kasi kung bibigyan mo siya ng pare-pareho, sila ng pare-parehong exam, syempre, wala siyang masasagot. Okay? Then, pag wala siyang nasagot, sasabihin mo na siya na ang pinakamababa sa klase. Diba? Well, in fact, hindi naman niya ka-category yung mga classmates niya. Okay? So, i-modify mo yung instruction mo. Okay? And you may check, baka kailangan din niya ng individualized learning materials. Baka kailangan niya ng mas auditory, yung binabasa yung question at sasagutan niya, or baka mas natututo siya sa visual aids. So, kailangan mo siyang bigyan ng individualized learning materials. Okay? Kasi, otherwise, bigyan mo siya ng personalized education plan. Yung sinasabi natin na personalized or individualized or personalized education plan na ang focus nito ay yung mga functional skills to promote independence ng bata and of course to foster social inclusion. Okay? Yan yung may mga intellectual disabilities. Kakailanganin nyo din ito, syempre, when you go to a actual classroom setup, you will be meeting diverse learners. Iba-ibang klase ng estudyante. Iba-ibang learning style. So, ikaw na teacher din, bigyan mo rin sila ng iba-ibang teaching style. Okay? So, check the needs, learning needs of your students. And when you identify one student na may intellectual disability, syempre, kailangan mong gumawa ng paraan. Gumawa ka ng intervention, special program, modified instruction. Okay? So, that is first, intellectual disability. So, meaning, yung sa functioning ha, intellectual functioning. Second is learning disability. Iba naman ang learning disability kasi ito yung paano sila nakaka-grasp ng idea, ng knowledge, gano'n. Okay? So, learning disabilities are specific neurological conditions that affect how individuals acquire, process, and express information. Diba? Kasi may mga estudyante tayo later on na kunwari nakikinig sa'yo pero wala naman pala lumalabas din or wala siyang napapakinggan kasi there's something wrong sa kanyang pag-acquire or pag-process ng information na binibigay mo. Okay? These difficulties can impact various areas such as reading, okay, writing, math, or language skills. So individuals with learning disabilities often have average or above average intelligence. See? Walang below average, pero average and above average. But may struggle with specific academic task. Kumbaga, matatalino sila pero yung learning habits lang, hindi nila ma-practice. Kumbaga, basta, di ba may ganung bata na matalino talaga siya pero nahihirapan lang siya sa pag-acquire, process, and express information. Okay? So, for example, kung yung isang estudyante mo ay merong learning disability sa reading, sa pagbabasa. So, pag ganun, ano ang learning disability? Meron siyang difficulty sa pag-decode ng words, difficulty in reading fluently, nahihirapang magbasa pero matalino yung bata. Okay? Or minsan, comprehension sa written text. Nahihirapan sa written text.
So, of course, anong gagawin mo as teacher kung ikaw ang advisor niyan or teacher sa isang subject? O, di, mag-ano ka ng specialized reading interventions. Kailangan mong i-address yan. So, magpa-reading class ka every now and then. During your extra time, pabasahin mo sila. Meron ka dapat mga reading activity. Okay? Like yung phonics instruction, yung sounds. Kasi, di ba, ang pagtuturo naman kasi ng reading is nag-uumpisa sa sounds. Phonics, sa phonetics. Ganun, hindi yung... Minsan mali kasi tayong parent or kayong parent nung tuturuan natin na, anak, this is A, this is B. What is this, anak? What is this letter? C, A, and T? Cat. Hindi ganun kasi ang pagtuturo. Inuumpisahan yan sa sounds. Okay? Kaya, pero sa atin kasi mga Pilipino, very sa atin yan, big deal sa atin ang phonics kasi kaya magagaling magbasa ang mga Pinoy. Diba? Nag-umpisa kasi yan sa sounds. So, let's say for example, yung B, B, gumagano ka, T. Tapos, pag, combine mo yung tatlong sound na yun, malalaman na ng bata ang words. So, nakakabasa na siya. Okay? So, pag ganun, na may learning disability ang bata, especially sa reading, dito sa na-experience ko dito sa UAE, especially sa mga other, kagaya natin na mga, or other students, okay? Hirap sila sa pagbabasa, kasi hindi na-emphasize sa kanila. Tuwang-tuwa nga yung mga estudyante noon na maliliit, na other nationality, na na-imimix sa mga Filipinos. Ako, tuwang-tuwang mga magulang nila kasi even after a month, nakakabasa sila kaagad. Okay? Dahil sa mga reading interventions natin. Okay? Or, what else? Since, syempre ngayon, yung generation ng mga estudyante, kung nagkakaroon sila ng learning disability, halimbawa sa reading, meron din naman tayo tinatawag na assistive technologies. Diba? Yung mga text-to-speech software. Di ba merong ganyan sa mga ngayon, sa mga software, yung text-to-speech na itatype mo lang yung text doon, tapos pindutin mo yung speech. Tawag na magiging speech na yung text. So, maririnig na nila yung tamang pronunciation, tamang pagbasa, and so on. That's one of the assistive technologies na kailangang mai-present. Okay? So, learning disabilities next is yung may mga autism. Okay, yung ASD na sinasabi. Autism Spectrum Disorders. Okay? Siyempre, these are characterized by challenges in social interaction, challenges in communication, and restricted and repetitive patterns of behavior. So, yung mga estudyante na may ASD, they may have difficulties with social skills, language development, di ba? Sensory processing, and flexibility in routines. Marami tayong mga ganyang estudyante. Siyempre, karamihan sa mga parents naman ay laging in denial na ganito ang case ng kanyang anak or mga bata. Kasi siyempre, kahit tayo na teachers, hindi naman tayo pwedeng magsabi na, ma'am, yung anak mo may autism po. Naku, wag niyong sasabihin yun kasi hindi tayo authorized to say that. Dapat ang pwedeng makadiagnose lang yan ay yung mga talagang specialized, what we call this, medical professionals with regards to this disorder. Okay? Sa school, siyempre, sino ang pwede dyan? Yung psychometrician, yung guidance, tawag doon, yung dapat yung guidance counselor doon ay licensed psychometrician. Okay? Kasi alam niyang i-determine kung yung bata ay may ASD or yung mga doctors din. Okay? Sila dapat ang magsabi para siyempre maniwala yung magulang, and then kasi if you will propose interventions kung anong mga kailangan gawin ng bata, kailangan nilang makikooperate. Okay?
So, I assume, syempre, nakakita na rin kayo ng mga special children with ASD, yung mga autism, we call it autistic, okay? Na sila, challenge talaga sa social interaction. Very, sila, kumbaga, ayaw makipag-socialize, mostly, okay? Yung attention nila, yung span of attention nila, hindi nagtatagal. Okay? Communication, ang hirap nilang makicommunicate. And then yung patterns of behavior. Okay? Patterns of behavior. But yung language development, dahil nga hirap sila sa pag-communicate. So, pag ganyang case, ano ang mga kailangan? Marami. Depende sa nature ng bata. Pwedeng visual support, okay? Yung mga structured routines. Kumbaga, titimplahin mo kung saan siya mas makiki-cooperate sa'yo, makikibagay sa'yo. Ganyan din. Kailangan mo din talagang kausapin ng kausapin. Okay? Para ma-improve yung kanyang social communication. Minsan, siyempre, we are using yung sa tawag doon, operant conditioning, yung may mga rewards, punishment, minsan, diba? Para lang, makikooperate din siya sa'yo. Okay? So, pag ganito, they need supportive, they need structured learning environment. Okay? Para sa kanilang, let's say, individualized communication strategies. There are some students also who are showing neurodevelopmental disorder, na yung sobrang hyper na sinasabi natin, na merong ADHD, yung attention deficit hyperactivity disorder. Okay? So, ito yung persistent patterns of inattention, okay? Hyperactivity, sobrang impulsive. Pag ganun kasi, it affects yung kanyang daily functioning tsaka yung kanyang academic performance. At saka sa teacher din, syempre. Napupunta na lahat ng attention mo doon sa batang yon. So, 'di ba? Pag ganyan kasi, sila yung may mga difficulties in sustained attention, yung organization, time management, and impulse control. So, anong mga strategy ang gagawin mo pag ikaw ang teacher? So, dapat yung mga yung clear instruction, okay? At the onset of the class, dapat may clear instruction ka na. Yung mga chunking, na sinasabi, chunking task natin. Okay? What else? Preferential seating. Okay? Preferential seating. Kasi minsan, pag mga siyempre, kailangan mong piliin kung saan siya uupo din. Minsan kasi, laging nakikipag-away yan di ba? Napapaaway, inaaway. Yung mga katabi, yung mga classmate. Okay? So, kailangan mo ng classroom accommodations like preferential seating, minsan use of visual schedule din. Okay? And, this is very important sa classroom management mo, you need to implement behavior management techniques. Dapat meron ka nun, yung mga different techniques kung paano mo siya napapacify, paano mo siya napapaupo, napapakinig sa mga instruction mo. Okay? In that case kasi, nasusuportahan mo siya, yung kanyang pag-aaral, yung learning niya, and yung pag-regulate niya sa kanyang sarili, self-regulation. Okay? Sa mga ADHD students. Okay, so kagaya ng sabi ko kanina, ang focus na naman talaga dito is instruction, strategy, how to deal with them. Okay? Next, yung mga kanina din, giftedness and talent development. Paano naman yung mga ganung estudyante mo? Okay? So, eto nga, yung may mga exceptional abilities, leadership domains. Okay? So, pag ganito, kailangan nila ng differentiated instruction din. Bigyan mo siya ng special task kung talagang sobrang
mapapansin mo naman yan yung bang sisiw sa kanila, yung nagpa-quiz ka, wala pang 5 minutes, natapos na niya. Perfect pang score niya. Pag palaging ganun, ibig sabihin, may talent siya. Gifted siya sa numbers. Kung sa mathematics yun, ha? So, ang gagawin mo is to give enrichment opportunities. Bigyan mo pa siya ng mas challenging na activity, mas challenging na quiz. Okay? Yung nasa-challenge talaga siya. Okay? Otherwise, meron din yung mga cases kasi na ina-accelerate yung mga bata. I just don't know dito sa UAE kung may acceleration sila. Sa Philippines, siyempre meron tayo yan. Yung na-accelerate yung bata kasi yung level ng age niya ay hindi doon siya dapat. Okay? Meron yan. May mga pinapa-exam sa kanila. Okay? Otherwise, you provide enrichment activity sa klase mo or during vacant time. Bigyan mo sila ng mga enrichment classes, enrichment programs. Okay? So, ano ang enrichment? From the word enrich, you provide them with challenging, mga stimulating educational experiences, pwede rin mentorship, mga ganyan. Okay? Or i-join mo sila sa mga competitions. Yun talaga yung mga parang role naman nila, di ba? Na ang gagaling talaga, especially sa mga mathematics, Olympiad na yan kung sobrang galing ng bata sa mathematics. Kasi in that case, nasusuportahan yung intellectual capacity, intellectual skills, or yung creative growth ng bata. Okay? Kasi nga, gifted siya. Okay? Yan, so yun yung pang-fifth classifications. What else? Yung may mga physical and health impairments. Kasi kasama din naman sila sa special education, especially individual differences. So, physical and health impairments encompass a range of conditions that affect, one, the mobility. Let's say, for example, naka-wheelchair yung bata na pumapasok or may special siyang gadget or tool. Okay? Sensory functioning. Okay? Or overall health. So, etong mga impairments na to can impact a student's physical abilities. Naapektuhan din, syempre, yung access to the curriculum, participation in educational activities. Yung may mga what you call this, yung may mga eye defects. Syempre, kung far-sighted siya, near-sighted, so pag ganyan, syempre, kailangan mo din ng classroom accommodations. Kung preferential seating, sa harap pa siya upo or sa likod. Okay? Kung may physical disability yung estudyante mo, na kailangan niya ng, let's say, wheelchair accessibility, i-check mo din yung klase mo kung merong pwedeng, di ba, yung may inclined na, kung may hagdan ba, baka mamaya yung estudyante mo may physical disability pero sa second floor ang classroom niya, di ba? So, lahat ng factors you need to check din. Okay? You can also check for adaptive equipment. Yung talagang equipment na kailangan nila. Okay? Especially yung may mga health impairments. Okay? What else? Yung mga individualized physical therapies or occupational therapies or therapy interventions para ma-improve yung kanilang functional abilities. Kasi ang purpose natin dito is for them to enjoy participating in educational activities. Okay? We have one case doon sa isang grade 9 na bata. Hindi siya talaga nakakalakad kasi yung mga paa niya ay yung soft ba. Nagkaroon yata siya ng polio, something like that nung bata. So hindi na siya nakalakad. Mantakin mo, grade 9 siya, pagbaba niya ng bus, dito yon sa UAE. Pagbaba niya ng bus, binubuhat siya ng tatay niya dalhin sa classroom.
Pero nung nagkalaon, mga classmate na niya, kasi lalaki yon, so sa boys class siya. Binubuhat siya ng mga classmates niya. Okay? Pero siya ang top 1 sa klase. O, di ba? So, may physical disability. Tapos, syempre, pag ganun, kailangan niya ng wheelchair. So, syempre, in-specialize na yung daanan ng wheelchair kasi grade 9 sa taas, sa second floor pa kasi ang classroom ng grade 9. Kaya, ang ginagawa, ayan, inaakyat ng mga classmates niya. Nakakataba ng puso kasi tinutulungan siya ng mga classmates niya. Paakyat, even sa hapon, pababa. Okay? Yun nga lang, hindi siya nakakapag-participate sa mga sports. Okay? Sa sports. I mean, sa mga physical. Pero syempre, nakikijoin siya sa yung tawag doon, yung word na parang chess. Sorry. Yun naman yung kagalingan niya. Kasi nung nagkaroon ng Filipino Inter-School Athletic Association, inopen namin lahat ng sports. We even open Dota, yan. Kasi yan na rin yung hindi pa Dota noon, Ragnarok pa yata noon. Kasi dyan din magaling ang mga estudyante, hindi lang sa physical, sa basketball, volleyball, sa mga online games din. So, syempre pag mga batang may disability physically, hindi sila nakaka-participate sa mga physical activities or sports. So, kahit nakaupo lang sila doon, magagaling sila sa chess, diba? And yung mga board games na kailangan nila. Okay? So, yan. Para ma-enjoy naman nila ang kanilang, diba, ang purpose kasi natin is the total learning experiences ng mga estudyante sa school. Okay? For a better learning, pag total learning experiences. Okay, so yan yung categories ng mga individual differences and learner characteristics that fall under special education. Okay? So, hindi lang yung mga talaga, yung may disability. Even yung may mga physical impairments, health impairments. Okay? Kasi syempre, makikita nyo rin you will be meeting your students and then makikilala mo din sila isa-isa. So not only intellectually, but you need to check all the domains, emotionally, physically, okay, and many others. Now, what are the common learning disabilities among special children? Yung common lang ang iyan natin. So, okay, kasi ito naman usually yung mga talagang nakikita mo sa mga klase ng mga estudyante natin. Otherwise, yung mga iba kasi, syempre, pinapasok mo sila sa special school, guided by their own respective medical, yung nag-a-assist sa kanila na medical professionals. Okay? So, pag ganito, na may common learning disabilities ang mga bata, ang lagi nating iisipin is, anong teaching strategy kaya, okay, na pwedeng i-apply sa kanila or should be individualized sa kanila. Okay? So, kung iisipin mo kung anong teaching strategy, syempre, you need to base that on ano ba ang kailangan niya, ano ba ang impairment niya, ano ba ang disability niya. In that sense, malalaman mo yung specific needs ng estudyante at yung strength niya, okay, and weaknesses. So, siyempre, pag regular teacher tayo, ano ang gagawin natin, anong sasabihin natin, anong i-apply na strategy. So, hindi natin alam. So, ang gagawin, we need to collaborate with other professionals, especially yung mga special education teachers. Kasi sila yung mas expert sa mga ganyang bagay. Okay? What else? Yung mga therapists.
Mga therapist ang kailangan. Kaya ang school dapat, kung ma-identify niyang maraming special children, kailangan talaga ng school physical therapist, yung mga occupational therapist. Okay? Kasi they can provide valuable insights and guidance better than us, regular teachers. Okay? When we say regular teachers, general, in teaching in general. Okay? Especially in developing effective teaching strategies for special children with learning disabilities. Okay? So first is dyslexia. So pag sinabing yung anak mo ay dyslexic, anong ibig sabihin niyan? Meron siyang difficulty in reading, difficulty in spelling, difficulty in decoding words. Kaya tinawag siyang dyslexia. Usually, lumalabas yan sa test kung ang estudyante mo ay dyslexic, ano ang kanyang disability. Madali lang naman. Siyempre, reading. Okay? So, ano ang teaching strategy para sa mga dyslexic? Yan. First, you use multi-sensory approaches. Multi means lahat. Yung nakikita niya, nahawakan niya, nababasa, naririnig. So, ito yung tinatawag nilang Orton-Gillingham instruction that combines yung visual, auditory, kinesthetic techniques. Okay? You need to provide explicit instruction in phonics. Balik ka doon sa pagbabasa, sa alphabets, sa letters, sa sounds ng mga letters, okay? And then decoding skills. And then, of course, you need to offer structured reading interventions. Huwag mong hayaan yung bata na ma-promote. Halimbawa, grade 1 siya, grade 2, grade 3, paakyat siya na hindi pa marunong bumasa. May mga ganyang case na high school na, nahihirapan pa sa pagbasa, hindi pa masyadong marunong. Kumbaga na pag-iwanan. So, ibig sabihin siguro, sa case na yun, hindi na-hone yung kanyang reading skills. Nagtuturo man sila ng reading, pero nahihirapan siguro siya. But we need to check as teachers. Kung ako ang teacher ng grade 7 at may nakita akong bata hindi marunong bumasa, babalikan ko yung mga grade teachers ng grade 1, grade 2, grade 3, grade 4. Di ba? Bakit hindi niya pinamaster, hindi niya tinuruan? Kahit sabihin ng teacher na, "Sir, tinagturo naman ako ng phonics." Magagaling ang bumasa yung mga classmate niya mga classmate niya, paano siya? Di ba? So, by that time siguro, kailangan siya ng special reading class or individualized reading activity. Okay? So, yung may mga difficulty in reading, we call it dyslexia. Okay? So, ang strategy, just combine all visual, auditory, and kinesthetic. Palikan mo yung phonics. Okay? Para matulungan mo yung bata. Next, dyscalculia. Ang dyscalculia is difficulty in mathematical concepts and computations. Pero baka mamaya, pag medyo mahirap lang sa math, meron akong dyscalculia. Diba? Pero ito talaga is may difficulty in mathematical concepts. Ito yung sinasabi ko kanina na kahit pukpukin mo yung bata, kung hindi talaga niya maintindihan, hindi talaga niya mag-gets, kahit siguro 1 plus 1 equals 2, kahit siguro 1,000 times mo siyang ulit-ulitin, kung meron siyang difficulty talaga, hindi niya yung makukuha. Okay? So, anong mga strategy mo pag may mga ganong estudyante ka? Utilize hands-on or concrete materials to teach math concepts. Di bumalik ka sa mga tawag din, mga Jurassic period na mga strategy. Yung, anong tawag doon? Yung may mga beads. Okay? Nung mga bata kami, pinagdadala kami ng stick.
bamboo stick or pinapabili ka ng mga, anong tawag doon, yung mga stick para sa mathematics. Sa addition, okay, 5 plus 6. So, 5 na stick plus 6 stick, tapos bibilangin mo 11. Yun yung mga hands-on. Okay? Kung doon siya matututo, why not? Diba? Back to basic ka. Kung kinakailangan. Yes, ayun, popsicle pala yun. Yun yung pinapadala sa atin. Mumulot pa tayo sa mga pinagkainan ng, ano yan, yung mga ice drop, ano yan. Mga ganon, diba? Or pinapadala tayo ng mga stones, mga beads, seeds, para lang, in order to learn multiplication, addition, kung kailangan bumalik doon para matuto yung basic ng mga estudyante mo na may dyscalculia, you need to do it. Okay? Ayan, utilize hands-on. Okay? Break down complex problems into smaller steps and provide visual aids. Ayan, yung mga manual aids na yan. Okay? Otherwise, you can also use real-life examples and practical applications to make math more meaningful. Diba? Ganyan naman talaga eh. Kasi, ang tendency kasi natin na de-generalize yung mga bata. Nagtuturo ka lang sa class. Yan kasi ang hirap kung meron kang 50 na estudyante. Diba nakwento ko sa inyo, meron pa nga akong 75 students sa isang classroom. Nasa sections, ano pa sila, 6, yung pang-anim na section. Sobrang ang hirap magturo. 75. Siguro, first quarter, hindi ko pa memorize yung mga estudyante. Hindi mo pa sila kilala. Kung advisory mo siguro, pwede. Pero kung subject teacher ka lang doon, meron kang 6 na klase. Diba? Sections, kumbaga. Mahirap din. Mahirap kilalanin yung mga estudyante. Kaya pag ganon, di ba, nakikiusyoso tayo sa advisor, Miss, si ganito ba? Ganito? Kasi lagi siyang, di ba? So at least sa advisor kasi, mas kilala niya. So, don't hesitate to go to the advisor, consult the advisor to ask for that particular student. Okay? That's one way of knowing the students. Okay? Mahirap din kasi especially pag ka siguro, pag MAPE teacher. Yan. Once a week, twice a week. Computer teacher, grabe. Ang klase nila, grade 1 to 10. Kasi once a week lang yung klase niya. So, paano pa niya memorize ang mga estudyante? Paano pa niya makilala ang mga estudyante? Okay? So, pag dyscalculia, yan yung mga estudyante na may difficulty in mathematics. Okay? Ayan, tapos natin kanina ang ADHD and ASD. So, ang ADHD, syempre, hyper. Ito yung mga hyper. May challenge sila sa attention, sa impulse. Hindi mo makokontrol kasi napaka-impulsive nila. Okay? Pag ganyan, anong ang teaching strategy? Yan, structured and organized classroom environment. Visual schedules, timers to help with time management. Kasi ang gusto lang minsan ng mga ito talagang walang kapaguran. Halimbawa yan, maghapon. Okay? What else? Yung chunking, yung i-divide mo. Frequent breaks, incorporate movement and hands-on activities into the lesson. Kasi dyan siya gustong-gusto niya yung mga gumagalaw-galaw. Okay? Para naman ma-feel niya na kasama siya sa klase. Okay? So, incorporate movement, mga hands-on activities. Okay? Kasi nga hyperactive. Yung mga ASD naman, yung autism spectrum, naman yung mga social interactions. Okay? Yung may difficulty in communication, repetitive behaviors. Okay? So, you need to create then a structured classroom routine. Yung nafa-follow ba nila everyday na pag second period niya, alam niya na ganito ang klase na, ito na yung science, ito yung math,
Ito yung teacher niya. Ganun. Okay? So, what else? Use visual support, social stories, okay? To help with understanding expectations. Ayan. Kasi, pag autism kasi, syempre, nangangailangan sila lagi ng visual aids. Mas nakakatulong sa kanila yan. So, laging may use of visual aids to support communication. Okay? What else? Yung mga specific learning disorder and written expression, yung may mga challenges naman sa pagsusulat, tsaka sa written communication. Okay? So, ano ang strategy mo? Yan, graphic organizers, sentence starters, yan. Dapat magaling din tayo yan, yung mga may practice and revision. Kung hindi man, practicein mo siya sa oral presentation. Okay? Oral presentation. Kasi minsan, pag magaling magsalita yung bata, mas madali rin niyang na-express ang sarili niya into writing. Okay? So, yung written expression, yung hindi nila ma-express ang sarili nila sa writing, yan yung mga kategory ng bata. Next, auditory processing disorder. From the word auditory, yung listening skills naman. Yung ang hirap nilang mag-process at mag-interpret ng auditory information. So, pag ganun, huwag kang gumamit ng mga auditory. Use visual aids. Yan, yung nakikita nila. Okay? What else? Demonstrate mo. Okay? To support auditory instruction. Kasi may mga batang kahit daldal ka ng daldal, magde-lecture ka maghapon. Yung bang ang hirap ng processing ng pakikinig kasi nila. Okay? Aside from that, yung pag-interpret ng sinasabi mo. Kumbaga, nag-delay. Kaya better, i-demonstrate mo na lang sa klase. Demo mo. Mag-demo ka. Okay? What else? Caption videos. Kung gumagamit ka ng mga clips or video clips, dapat yung may subtitle. Okay? Sila kasi yung may difficulty in auditory, di ba? May disorder sa auditory. What else? Use preferential seating. Anong ibig sabihin niya? Huwag mong ilagay sa likod. Siyempre, yung may difficulty na nga sa auditory, dapat sa harap. Okay? Kaya sa first day ng class, minsan tinatanong mo din. Pero, you must dapat careful kasi may mga batang gusto lang maupo sa harapan. Kunwari, di ba, nagpe-pretend na may defect para lang maupo sa harapan. Ayaw mo, kasi minsan ayaw talaga nilang maupo sa likod. Okay? Preferential seating and minimize background noise in the classroom kung kinakailangan. Okay? So, yan yung mga auditory processing disorder. What else? Yung mga executive functioning deficits. Pag executive, yan yung mga challenges with pag-organize, planning, and time management. May mga ganyang estudyante din. Okay? Na napaka-burara, kumbaga, na sinasabi. Walang planning, hindi niya alam ang schedule niya. Diba? May quiz na pala bukas, di niya alam. Although na-announce naman, pero diba, kulang kasi siya sa organization and planning. At the same time, time management. Okay? So, pag ganyan, syempre, turuan mo sa mga study skills, study habits. Paggamitin mo sila ng planners. Diba? May schedule o Monday, to-do list ang tawag doon, or checklist. Diba? Even teachers, kung makakalimutin kayo, gumamit kayo ng planner or checklist like Monday 7 to 8:30, dapat may ganun ka, o may meeting ka dito, okay? Language processing, okay? Difficulty understanding and using language. Otherwise, kung nahirapan sila sa language, ang lagi nating binibigay is the use of visual aids.
makakita ng mga pictures, yan, videos, okay, gestures to support language comprehension. Okay, incorporate multisensory activities to reinforce language skills. Okay, next, yung mga non-verbal learning disability. Eto, hindi naman na ito pero syempre, baka meron din ganyang estudyante. Yung mga hirap sa pag-interpret ng mga non-verbal cues, spatial awareness, kasama na rin ang social interactions. Okay? Role-playing, di ba? Ang pwede sa kanila. Explicit instructions, tingnan nyo, visual support again. Okay? And cues to enhance spatial awareness. Okay? Next, developmental coordination disorder. Sa mga motor skills naman. Writing task. Kung nahirapan siya sa writing task, paggamitin mo na lang ng keyboard. Okay? Activities, and so on. Okay? So, yan yung mga common learning disability, learning disabilities among special children. Okay? Bakit learning disability? Kasi we are teachers, sa school tayo, so ang focus natin is learning. How about giftedness among students? Ano naman yung mga iba't ibang klase ng mga gifted students? So, kanina, meron tayong intellectual disability. Ngayon, meron tayong intellectually gifted. Okay? Kasi sa classroom setting, meron din tayong mga gifted students. Okay? As teachers, equally important din to recognize dapat yung mga differences para makapag-prepare tayo, makapag-implement ng appropriate interventions. Okay? Mga strategies para sa kanila. Okay? So, mga exceptional cognitive abilities. When I say cognitive, it has something to do with intellectual or sa mental. Okay? Advanced problem-solving skills. Okay. So, anong strategy mo? Provide challenging or enrich. Laging gagamitin ang enrichment. Okay? Enrich content means syempre yung challenge yung mga bata. Huwag mo siyang bigyan ng alam na niya. Yung bang iisipin lang niya ay, alam ko to pag ganito, dinagdagan lang ni teacher ng medyo challenging. Okay? So, encourage independent research project. Yan, pag yung mga sobrang magagaling. In terms of cognitive, paano naman yung mga creatively gifted talents? Dito sa cognitive, like yung mga numbers, sa academics talaga magagaling. Dito naman sa creativity, they have strong creative thinking, originality, and innovative ideas. Okay? Innovative ideas. So, ano ang strategy mo pag creatively gifted? Yan, encourage creative projects, yung open-ended assignments for artistic expression. Okay? So, for example, sa performance task, let them demonstrate their projects. Yan. Okay? Kung, di ba, pag nag-assign ka ng by groups, siyempre, ang i-assign mong leader, yung mga creative, gifted students. Kung let's say, magpagawa ka ng jingle, tapos ay ito perform nila sa klase, yan. Especially kung ang rubrics mo or yung criteria mo ay 50% creativity. Diba? So, dyan mo sila asahan. So, next, academically accelerated students. Okay? Pag academically accelerated, ito na yung mastery of grade level content at a faster pace.
So, hindi lang siya sa cognitive. Talagang magaling sila. Kumbaga, grade 7 siya, pero yung kanyang capacity or capability ay pang senior high school na. So, kailangan na nilang ma-accelerate, kumbaga. So, strategy, offer opportunities for grade skipping. Meron naman yata sa Philippines ang ganyan yung talaga. Pero kailangan nilang may test na ipapasa. Or dual enrollment in advanced courses. Grade skipping means yung mag-skip ka, ma-accelerate ka to a higher grade level. Kasi you are academically accelerated students. Di ba sabi ko kanina, kung ipipilit mong, kasi sir, ano pa lang siya 15 years old, so dapat, 13 years old, dapat grade 7 siya. Ipilit mo siya sa grade 7, mabuboring siya kasi alam na niya. Even grade 8, alam na niya yung mga lessons. Kumbaga, kasi master na niya. Okay? Kasi nga, gifted siya. Fourth, the socially and emotionally gifted students. Sila naman yung may mga strong empathy. Empathic sila. They have strong leadership skills and ability to connect with peers. Okay, siyempre, pag ganyan, sila yung paglideran mo ng group projects, yung mga leadership roles, okay? Emotional intelligence development. Okay? So, sila yung, ang strategy mo gawin dyan, mga collaborative study, mga group, cooperative learning, mga ganyan. Yung mentoring peers, yung mentor your classmates, especially pag malapit na ang exams, yan. Group mo sila, o ikaw bahala ka na dito sa grupo mo ito. Okay? Gustong-gusto nila yan na intervention. What else? Twice exceptional student. Ito naman yung combined with learning disability. Meron siyang learning disability, pero may alam, kumbaga gifted siya. May mga ganun, di ba? Na meron, alimbawa, may defect siya, pero matalino. So, yan yung twice exceptional. Gifted siya, pero may disability. Learning disability or attention issues. Okay? Ito na yung mga nangangailangan ng individualized support, yung individual instruction talaga. Okay? Or assistive technology. Yung mga technology ngayon na yung mga innovative softwares, okay? Pwede ring alternative assessment. Profoundly gifted students, yung extremely high intellectual abilities, yung mga advanced in multiple domains. Okay? Yung lahat na lang ng subjects na sobrang talino niya. High intellect, extremely high. Okay? So, pag ganyan, kailangan personalized na siya. Okay? At saka yung mga learning experiences niya dapat in-depth na. Masinsinan. Especially yung mentorship na. Mag-hire ka na ng professional na mag-i-individualize sa kanya. Magpo-personalize sa mga kailangan niya. Kasi sobrang talino niya. Meron akong napapanood sa YouTube, yung bata sa India. Ewan ko kung napapanood niyo yun, na professor siya ngayon. Ewan ko kung totoo yun, pero parang totoo naman. Professor, yung bata. Kasi graduate pa yata siya ng Harvard or bata pa siya, mga 8 years old, 10 years old. Hindi pa naman siya 15 or basta 10 years old yata yun. I don't know kung napapanood niyo yun. Nagiging speaker siya sa mga talks. May nagtuturo na din siya sa college. Yes. So, ganun yung example ng isang batang profoundly gifted students. Extremely high intellectual abilities. Ang galing niya sa pag-solve, ganun. Okay? Pag ganun, personalized na dapat ang intervention sa mga batang ganun. Okay? Kung meron kang 5 makikitang ganun, kasi very rare naman yung ganun. Di isang anuhin mo sila. Mag-hire ka ng isang class for them, isang school for them. Okay? Gifted students with diverse backgrounds.
syempre, ang mga estudyante natin, iba-iba naman ang backgrounds. Okay? So, mga cultural, linguistic backgrounds. Pag ganyan, bumalik ka sa culture. Okay? You need to foster a culturally responsive classroom environment. Kung ano yung culture niya, yun ang ibigay mo sa kanya. Okay? Kasi nga, diverse backgrounds kasi yan. And then last, we have underachieving gifted students. Maraming ganyan, yung matalino pero underachiever. Okay? Lower ang kanilang academic performance than expected for their abilities. Ibig sabihin, hindi lang kumbaga nabuboost, hindi lang na-activate, kumbaga hindi na-push, kaya nagiging underachiever yung bata, pero gifted siya. Okay? Pag ganun, ang strategy or intervention is identify kung anong barrier. Ano ba ang dahilan bakit di siya nag-a-achieve? Okay? Halimbawa, sobrang talino niya. Pag, mga ganun kasi, yung bang kahit absent ng absent, di nakikinig. Pero pagdating ng exam, sisiw lang sa kanyang exams. Pero hindi lang naman it's all about exams ang pag-aaral. Nagiging low, underachiever siya kasi kumbaga pinipili lang niya yung gusto niya. Okay? Hindi kasi na-tap yung kanyang giftedness. So, ang gagawin, offer counseling. Tanungin mo yung bata, ano ba ang barrier, ano ba ang nag-i-impede sa kanya, bakit hindi siya nag-a-achieve, nag-agiging achiever. What else? Individualized support to boost motivation. Marami din ganyan kasi di ba? Sasabi natin na, naku anak, sayang, ang tali-talino mo. Bakit lagi kang failed sa mga ganito, kumbaga, may mga ganyan kasi estudyante na pinipili lang nila yung gusto nila. They are gifted pero nagiging underachiever. Okay? Kasama lahat yan sa giftedness. Okay? Siguro sinasabi nyo, dami-dami naman palang problema sa sa pagiging teacher. Ba't pa kami na kumukuha ng units ng teaching? Siyempre, hindi naman lahat. We need to consider all angles. Baka lang, malay natin, you will land on a job, on a teaching job na merong ganyan. Especially kung taga-UAE ka, di ba? Kung magiging assistant teacher ka, tapos mabigyan ka ng role na pagtuturo, siyempre nakikita mo na yung mga estudyante, itong batang to napaka-hyper, itong batang to, ganito, ganyan, iba-ibang ugaling tong batang to. Yun na yun. Okay? Kung mabigyan ka ng chance na turuan sila, at least, kaya pala, itong batang ito ay ganun. So, kailangan nila ng individualized, personalized instruction, differentiated instruction. Okay? Do you have any questions? Mabilis ba? Okay. Sabi ko short lang pero kalahati pa lang pala tayo. Next. Ano naman ang curriculum or instruction? Although nasabi na natin yung mga strategies, interventions, now let us identify itong mga strategies na to. Okay? Or ano dapat ang curriculum para sa mga batang ito? So when we say curriculum, ano yung ifa-follow mong pagtuturo? When we say curriculum, ano yung ipiprepare mong lesson? When we say curriculum, ano ang guide mo? Ano ang mga, let's say, yung daily lesson mo, activities mo? Okay? So, nangunguna dyan lagi ang differentiated instruction. From the word difference. Iba-ibahin mo ang yung instruction mo sa mga bata. Pero hindi mo magagawa yan kung hindi mo muna alamin kung sino sa kanila ang
ang nangangailangan ng ganito, ganyan, ganito, ganyan. O etong grupo na ito, okay na ito, above average sila. Etong group na ito, average. Etong group na ito, below average. Etong group na to, ito yung mga special students with determination. Yan. So, sa differentiated instruction, ang teaching method mo, iba-ibahin mo din. Ang content mo, iba-iba sa kanila. Ang learning activities mo, iba-iba din. Okay? Kasi iba-iba naman sila ng kagalingan, di ba? Iba-iba sila ng level. So, differentiated instruction is an instructional approach that tailors teaching methods, content, and learning activities to meet the diverse needs of students in the classroom. Okay? So, you need to recognize na ang mga bata ay may iba-ibang learning styles. Okay? Iba-ibang abilities, iba-ibang interests. So, kailangan natin ng differentiated instruction. Okay? Sa special education setting, mga instructional materials, kailangan iba-iba din. Okay? Yung choices for yung level of support, kailangan mo rin i-adjust. Kung kailangan habaan mo ng pasensya dito sa group, sa row 4, di ba? Nung unang panahon kasi pag nasa row 4 ka, kayo yung pinakakulelat, di ba? Kung row 1, magagaling, di ba? Pero sa differentiated instruction, hindi pwedeng pagsama-samahin. Hindi pwede. Kasi mahalata naman nila na, bakit kaya ako nandito? Diba? So, ano pa rin naman? Sa assessment, yan, sa instruction, kaya dapat identify mo yung mga estudyante. Okay? Modification and adaptation of curriculum. O, ito na yung mga, let's say, yung lesson plan mo, kailangan mong magkaroon ng changes, okay? Depende na sa estudyante mo. Kasi mas kilala mo ang mga estudyante mo. So, huwag masyadong, kumbaga, nagtuturo ka, masyadong mataas ang level mo sa pagtuturo. Pero kung may mga estudyante kang ganyan, kailangan mong i-modify, kailangan mong i-adapt. Okay? Modify mo yung curriculum, yung guide mo, yung tinuturo mo. Okay? Para so that you can address the unique needs of your student. So, you alter the content of your lesson, strategy mo, kailangan yung nare-reach lahat. Okay? Huwag kang magpa-game, tawag doon, magpa-games kung meron ka namang mga estudyante na may physical defect, kumbaga, or disability. Kasi hindi na sila nakakasali pag ganun, di ba? Next. Universal Design for Learning. Okay. Meron tayo nito, yung UDL na sinasabi. Designing instruction and materials that cater to diverse learners. Ito yung providing multiple means of representation, engagement, and expression to optimize learning for all students. Parang ano din ito sa differentiated. Pero, ang UDL principle, si teacher, pwede niyang paghalu-haluin yung modalities niya. Pwedeng via yung pagsasalita, audio, pakikinig, text, pwede ring visual aid, okay? To accommodate all learning styles. Okay? Yan yung main din sa SPED. 'Di ba? Hindi lang yung tuturo ka ng kanta, sayaw, yan. Dapat hindi lang sa audio, dapat may mga visual aids ka din. Kung ang tinuturo mo ay nursery rhyme, halimbawa, meron ka din visual. Kaya minsan yung mga teachers, naka-costume pa sila ng kung ano yung kinakanta niya, di ba? And then, at the same time, sinusulat mo din sa board. Kasi para ma-cater mo yung
lahat ng learning styles kasi universal dapat, universal design. Nag-gets nyo? Yun yung reason kaya minsan mga teacher ay pag nag-storytelling, meron din silang mga visual aid, yung mga hawak-hawak ng mga let's say materials, visual aid, kung animals yan, kung story ng animals, may mga ganon. Aside from that, meron ding written para makuha mo lahat. Baka may mga estudyanteng let's say nagpapanood ka doon, dapat meron ding subtitle. Kasi baka may mga estudyanteng mas natututo sa subtitle. Meron ding mga estudyante na mas natututo sa panunood lang doon sa mga cartoons. Okay? May mga estudyante rin na natututo sa pakikinig lang sa'yo. That's the universal design for learning. Okay? Evidence-based teaching strategies and interventions. Di ba? Ang dami nating napag-aralang teaching strategies. Pero ang best dyan is when I say evidence-based, yung mga product of research na may evidence na siya, na effective siya. Okay? Na, kumbaga, scientifically researched na siya. They are shown to be effective in supporting student learning. Okay? Halimbawa, cooperative learning. Yung groups. Gustong-gusto ng mga bata yan. Yung groupings. Okay? What else? Peer tutorial. Pwede rin yung magaling partner mo sa below average para turuan niya. Okay? What else? Direct modeling. Mga ganyang evidence-based teaching strategy. Okay? Sa mga may naman, sa may mga autism din, yung sa tawag doon, social skills training. Yun. Kasi di ba pag autistic kasi may difficulty sila sa social interaction. Like for example, yung mga dyslexic naman, paano ka ng phonics-based instruction? Yung laging kahit araw-arawin mo yung sounds or sa letters para lang matutong magbasa. Okay? Para lang mawala yung kanyang difficult, at least somehow matulungan mo siya sa kanyang difficulty in reading sa mga dyslexic. Okay? Classroom management. Minsan, ang classroom management, nasa yan ng teacher style. Okay? May mga teacher din na tindig pa lang kumapit na ang mga estudyante. Mga ganon. Alam niyo yung ganong style. May mga ganong teachers, di ba? Meron namang teacher na ang gulo-gulo ng klase. Kahit sobrang galing niya, pero hindi niya ma-manage yung klase niya. Okay? Nasa style kasi din yan. Pero sa special education, syempre dapat structured yung learning environment mo. Okay? In terms of behavior, sa social emotional needs na ganyan. Okay? That's classroom management in SPED settings. Yung dapat punong-puno ng visual schedules doon sa classroom mo. Okay? Dapat meron kang positive reinforcement system. Diba? Ganun din minsan yung ba inuuto-uto mo lang yung bata. May mga rewards ka para lang tumigil umiyak, para lang makinig sa'yo. Diba? Uto-utuin mo lang yan o bibigyan mo ng reward. Effective din yun, yung positive reinforcements. Huwag mo lang takutin kasi hindi yan matatakot sa'yo. Dapat positive. Okay? Or minsan, yung mga use of yung calming strategy. Ito mahirap minsan meron din yung teacher na very matalino in terms of pagpapakalma ng bata. Kasi meron siyang strategy. Calming strategy ang tawag doon. Minsan din naman natututunan yan, pero nasa iyo na rin kasi kung paano mo hindi naman i-baby, pero paano mo kausapin yung mga ganong klase ng estudyante, diba? Especially yung mga estudyanteng very emotional,
or yung mga estudyanteng may behavioral disorders. O minsan isang tawag doon yung yung ano ang tawag doon, isang tingin ka lang, parang ganun. Isang tingin ka lang, titigil na yung bata. Especially may mga behavioral disorders. Okay? Pero siyempre, pag may mga sa SPED settings kasi, mahirap kahit hindi naman effective yung ganun eh. Kasi nga, may behavioral disorder na sila. Okay? So, kailangan mo talagang mag-establish ng routine ninyo everyday sa classroom. You set up individualized behavior plans. Kausapin mo sila isa-isa. Tapos, di ba? Utu-utuin mo kung kailangang utuin. Okay? Next, legal and ethical issues in SPED. O pag legal issues, ito yung mga laws, regulations that govern the provision of services to students with disabilities. Kasi very sensitive naman kasi minsan itong special education. Di ba? So, meron din na kailangan i-follow. Okay? So, tawag doon, itong mga laws na yan ensures that students with disabilities have access. Okay? Ayan, have access to free and appropriate public education. Tinanggal na kasi yung may mga tawag doon, a special school for them. So, kailangan may access na rin sila sa appropriate public education. So, dapat, they need to be provided with necessary accommodation and support. Nandyan, meron din yan kasing law, special education law. Nandyan yung, it outlines yung mga rights of students with disabilities. Meron yung mga responsibilities ng school in providing appropriate educational services. Diba? Kasi special students sila. So, meron silang separate na rights. Na bawal silang pagtawanan. Diba? Mga ganon. Okay? At saka nandun na rin yung kanilang mga yung IEP na sinasabi, yung Individualized Education Program. Ano dapat ang pwedeng ibigay sa kanilang education program. Okay? At saka lahat ng related services nandyan sa special education law yung sinasabi. Okay? Confidentiality and privacy. So, pag naging SPED teacher ka or pag may mga sa classroom, pag marami kang estudyante, halimbawa na special children, you need to observe confidentiality and privacy. Okay? Professionals must safeguard the privacy of students' personal information. Huwag mong ipagkalat sa kapitbahay mo na may estudyante kang tatlo na ganito yung isa, ganito, ganito. Okay? Especially personal information. And you need to ensure that confidential records are handled securely and shared only with individuals who have legitimate need to access them. Okay? Kailangan yan. So, very crucial ethical considerations in special education. Otherwise, kailangan mong kumuha ng consent from parents or guardians before sharing confidential information. Okay? Kaya nga, yung mga handle ko sa masters and PhD na naggagawa ng kanilang study, thesis, gustong-gusto nilang mag-study about SPED. Okay? Gusto nilang mag-create ng intervention program for special education. Pero pagdating na sa paghingi ng permission, kasi you need to get permission from the school or from the parents para lang maano mo yung performance ng mga bata. Eh, hindi sila nagbibigay. Siyempre, bawal kasi. Very sensitive ng issue na yan, di ba sabi ko? So, wala silang magagawa kundi hindi nila itutuloy yung study. They need to change the topic ng kanilang study.
Kasi mahirap din kasi minsan kung i-interviewin mo yung nanay about sa performance ng anak niya, especially sa anak niya halimbawa ay may autism or may ADHD, di ba? So, kailangan pa rin talaga ng consent from parents. Ethical considerations in assessments and intervention. Kaya nga, ang ginagamit natin ay yung mga evidence-based, yung mga product ng research na prove na, kasi baka mamaya hindi akma yung ginagamit nating assessment or intervention sa mga klase ng estudyante meron tayo, especially sa SPED. Okay? So, professionals must ensure that assessment practices are fair, unbiased, and valid. And then yung intervention strategy na gagamitin natin are evidence-based. And then advocacy for students with disability. Speaking up and promoting the rights and well-being of students with disabilities. Pag ganun naman sa klase, syempre, ina-announce naman natin na, okay, class, you have si ganito, si classmate nyong ganito ay meron siyang physical disability, ganyan. So, syempre, we need to tell them na tulungan natin siya sa kanyang well-being, mga ganyan, kasi may disability siya. So, huwag masyadong malikot, huwag takbo ng takbo kasi, di ba? Para naman, we need to advocate for students with disabilities. Okay? And then, yung mga terminologies na gagamitin sa exams, ito, na-encompass natin, basa-basahin nyo na lang. Like IEP, yung Individualized Education Program, inclusion, ano bang inclusion? Okay? Diba sabi ko kanina, yun yung practice of educating students with disabilities alongside their typically developing peers in general education classroom. Yung na-include na sila, naihahalo na sila sa mga peers nila. Okay? LRE, differentiation, accommodation. Nandyan, nilagay ko na. Okay? Ito na yung universal design for learning. Assistive technology, yung mga software na para sa with disabilities. Ibibigay ko naman ito, basa-basahin nyo na lang. Occupational therapists, speech language pathologists, para-professional. Okay. FBA, yung Functional Behavior Assessment. Hindi nyo naman kailangang i-memorize lahat yan. Basa-basahin lang. Okay? Ayan, intellectual ability, learning disability, ASD, ADHD, visual, hearing, impairment. Ayan. Konti lang naman yan. Nasa 50 lang naman. Okay? Yung mga kasama talaga sa SPED na terms. Okay? Yung para sa LET. Okay? Content standards. Okay? May na doble yata dito. Okay. Differentiated instruction of phonological awareness. Sounds of language. Phonemes. Okay? And many others. So, yun lang. Basic or introduction to special education, yung mga basic terminologies, basic concepts that you need to know na kailangan nyo sa board examinations. Thank you so much for watching. Before leaving, please do click the like, subscribe and get notified button.